Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga minamahal ko kay Kristo. Welcome po sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Sister Florabel Bathan ng Kalangay sa Nicholas Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating pagbulay ng salita ng Panginoon. Ang atin pong teksto ay makita sa Numbers chapter 1 verse 1. Ngunit bago po ako magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan, salamat po sa bawat pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. At muli na naman po kaming makapakinig ng inyong salita. Samahan niyo po kami sa oras na ito at gabayan nawa ako ng inyong Espiritu Santo upang makapagpahayag ako ng inyong salita. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat makikinig na tumanim sa isip at sa puso ang inyong mensahe sa oras na ito. Kaya, O Lord, inatubilin ko po sa inyo ang amin pong pagbubulay. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. So, sa atin pong pagpapatuloy, hayaan niyo pong basahin ko ang Numbers chapter 1 verse 1. A year after Israel's departure from Egypt, the Lord spoke to Moses in the tabernacle in the wilderness of Sinai. On the first day of the second month of the year, He said, atin pong bigyang pansin ang title ng ating teksto at atin din pong pagpupulutan ng aral ang sinasabi sa isang verse. Nang pumunta si Moises upang makipag-usap sa Diyos, pumasok sa tulda, ang haliging ulap ay bumaba at ang mga tao sa kampo ay nasaksihan ang nakikitang presensya ng Diyos. Sila din ay nagsisimulang sumamba sa labas ng kanilang mga tulda at ang panalangin ni Moses ay nagtulak sa puso ng mga tao na sumamba at lumapit sa Diyos. At kakausapin po tayo ng Diyos sa atin pong mga sariling tent of meeting. Sa panahon natin, hindi tayo Israel sa disyerto ngayon. Ang tulda ng pagpupulong ni Moises ay naging tabernakulo na naging templo na sinasabi natin na naging atin. Tayo na po ngayon ang tagpuan ng Diyos. Ang mismong mga katawan natin ay naging kanyang templo. At ito po ay makita natin ang cross-reference sa 1 Corinthians 3:16. Ang Diyos na kasama natin ay naninirahan sa loob natin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya nga, mga minamahal ko kay Kristo, kailangan po nating mag-ingat. Ang katotohanan ito ay kasalukuyang katotohanan sa ating buhay. Marami po tayong mga privilege upang makipag-usap sa ating Panginoon. Saan man po tayo naroon, tunay nga nakahanga-hanga at kamanghamanghang biyaya ng ating Panginoon na siyang naparito upang manahan sa atin. Kamanghamanghang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At makikita po ng mundo ang buhay ng Diyos na isinasabuhay sa pamamagitan ng kanyang bagong pinagtipan ng mga tao. Here, God has a special command to Moses to number the Israelites. Ang pagbibilang ng mga Israelita ay inilarawan sa aklat ng mga bilang sa Biblia. Kaya ayon sa aklat, kinausap ng Panginoon si Moises sa tuldang pagpupulong sa disyerto ng Sinai. At sa unang araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon, matapos lisanin ng mga Israelita ang Ehipto at inutusan siyang bilangin ang lahat ng mga Israelita na 20 taong gulang pataas at kayang maglingkod sa hukbo. Binilang ni na Moses at Aaron ang mga lalaki ng Israelites at inilista sila ngayon sa kanilang pagkakahati-hati. So isang lalaki mula sa bawat tribo ang tumulong sa kanila at siya ang pinuno. Ang mga pangyayaring nakatala sa mga bilang ay naganap
sa loob ng humigit kumulang ng 39 na taon. Ang kabuuang bilang ng panahon ng paglibot ng Israel sa isang layunin ng talaan o census na buuin ang Israel bilang isang bansa at isang hukbo. Binigyan ng diin ang paggawa ng talaan ng bawat tao ay mahalaga sa layunin ng pagtubos ng Diyos at ang mga gawain ng bansa ay dapat na naisaayos. So, ang aklat ng bilang ay nagbibigay ng informasyon sa census na tumutulong sa atin na maunawaan ang laki ng populasyon ng Israel sa simula at sa malapit upang matapos ang kanilang paglalakbay. So, sa ilang. So, binalangkas din nito ang organisasyon ng kampo ng Israel. Tinalakay ang mga pananagutan ng mga Levi. So, tulad sa makabagong panahon, ang census ay ginagamit para sa pagbabayad ng buwis, pagtatala sa militar at iba pang layunin ng pamahalaan. At dito masusukat ang katatagan ng isang bansa. So, dito ay makikita at maunawaan po natin ang kahulugan sa sinasabi ng aklat ng mga bilang, Kapitulo 1, versikulo 1. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pangunguna sa amin at malaya po kaming makalapit at sumamba sa iyo. Hayaan niyo po na ikaw po ay patuloy na aming sambahin at papurihan saan man po kami naroroon. Sa iyo po namin itinataas ang lahat na ito sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Huwag po ninyong kaligtaan na ibahagi sa iba upang marami pong mapagpala sa salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po and God bless everyone.